Saglit na nag-atubili si Samantha sa alok ni Jared, pero ilang sandali pa ay sumakay na rin siya. Pinatakbo na ni Jared ang kotse. Sana hiniling mo kay Lola na sa isang university na lang tayo mag-aral, tanong ng binata. Gusto ko kasi malapit lang para madaling makarating sa school at saka madali ring makauwi. Ayokong maubos ang oras ko sa daan ng dahil sa traffic. Kung sa bagay, wala naman sa mga sikat na university ang lahat ng matatalinong estudyante. Nasa mga unknown school din naman ang iba na katulad mo. Ipinagmamalaki ka nga ni Lola eh. Puro uno raw ang grades mo. Masipag lang akong mag-aral, kaya nakakakuha ako ng mataas na grades. Nakakahiya naman kay Doña Maria kung hindi ko pagbubutihan ang aking pag-aaral. Mapagkumbabang sabi ng dalaga. Maiba ako. Pasensya ka na kay Glyza sa kanyang ginawa sa'yo nung isang araw. Naiintindihan ko. Ine-expect ko nang may gagawin siya dahil nakita kong binulungan niya ang katabi niya. Gusto ka pa rin niya kaya siya nagsiselos ng husto. Ano kaya kung magkunwari tayong magnobyo? Nasaktan ako nang makipag-break siya at balaki niyang mag-entertain agad ng mga new friends and possibly suitors. Gusto kong maramdaman din niya kung paano ang masaktan. Mungkahi ni Jared. Mahirap yata yung pinagagawa mo, Jared. Baka hindi lang patid ang gawin niya sa akin kapag nalaman niyang may relasyon tayo. At ubiling sabi ni Samantha. Hindi naman natin patatagalin. Mga isang linggo lang at kunwari ay nag-break din tayo. Sige na, pagbigyan mo na ako. Samo ni Jared. Okay, sige na nga. Hindi na nakatangging sabi ng dalaga. Mula noon ay nagkunwaring mag-boyfriend nga ang dalawa. Iyon ay kapag nasa villa si Glyza at tinutulungan ni Samantha sa pag-aaral si Jared. Magkatabi sa upuan ng dalawa. At laging nakahawak ang kamay ng binata sa kamay ng dalaga. Kung minsan ay magpaparinig pa si Jared at yayayain pa nito ang dalaga na lumabas. Sasakay sila ng kotse. Wala naman silang gagawin kundi ang mamasyal sa paligid ng village o umikot-ikot at babalik lang kung inaakala nilang wala na si Glyza. Naiinis naman ang puso ni Glyza dahil sa selos. Wala naman palang klasyang kapatid mo, pati maid ninyo ay pinapatos. Paranggit nito. Binitawan naman ni Kathy ang ballpen na hawak at tiningnan si Glyza. Hay nako, walang mangyayari sa kakaselos mo. Bakit hindi ka kumilos? Kung may pagtingin ka pa kay Jared, huwag mong hayaang makuha siya ni Samantha. Alam ni Kathy na fake lang ang mga arte ni na Jared at Samantha dahil sinabi sa kanya ng kapatid nang minsang tanungin niya ito. Ang ginagawa ni Jared na paghawak sa mga kamay ng dalaga at ang malalagkit nitong tingin kapag nasa azotea sila kasama ni Glyza ay hindi binigyan ng mali siya ni Samantha. Para sa kanya, ang lahat ng iyon ay pagkukunwari lamang. Ngunit hindi ganoon ang naging dating sa kanyang boyfriend. Isang araw na nagpunta si Rafael sa villa para dalawin ng nobya ay nakita niya ang kotse ni Glyza na galing sa villa. Sinabi ni Alice na wala si Samantha at kasama nito si Jared. At nang tanungin ito kung bakit magkasama ang dalawa, ay sinabi ni Alice ang tungkol sa fake na relasyon ng dalawa para pasakitan si Glyza. Hindi kaya mauwi sa katotohanan ng kanilang ginagawa? Nangangambang tanong ni Rafael. Ewan ko ba, natatakot rin ako sa maaaring mangyari. Baka mapaibig si Jared kay Samantha. Pobre nga lamang ito na katulad natin. Pero maraming katangian si Samantha kaysa sa kanilang mga sosyal na mga kaibigan at kaklase. Naghintay si Rafael sa pagdating ng dalawa. Mag-iisang oras na ngunit wala pa ito. Nakadama na siya ng pagkainip at magpapaalam na sana siya nang marinig niya ang boses ni Samantha na kausap ni Alice. Kanina ka pa hinihintay ni Rafael, sabi ni Tita Alice. Ayaw pa kasing umuwi ni Jared, Tia. Ipinasyal pa niya ako sa Makati. Masaya ang nakangiting si Samantha nang bumungad sa receiving area ng servants' quarter. Nakita niya ang formal na mukha ni Rafael at ang nagtatanong nitong mga matang nakatingin sa kanya. Napalis tuloy ang kanyang ngiti. Kanina ka pa ba? Tanong niya na naupo sa tabi nito. Mukhang nagkakaigi na kayo ng apo ni Doña Maria. May bahid ng selos na sabi ni Rafael. Magkaibigan lang kami. Gusto lang niyang saktan ng ex-girlfriend niya. Hindi kaya ikaw ang masaktan sa bandang huli? Tanong ng nobyo. Hindi agad nakasagot ang dalaga na nabigla sa tanong ng nobyo. Tumayo na si Rafael. Baka hindi na muna ako magpunta rito. Maraming trabaho sa opisina at malapit na rin ang finals. Kitang-kita ang katamlayan ng binata. Hindi nakuhang sabayan ni Samantha ang binata. Alam niyang masamang-masama ang loob ng nobyo.
Nahalata ni Jared ang katahimikan ni Samantha nang makasabay nito uli ang dalaga sa pagpasok sa paaralan. Nakatungo ito at waring malalim ang iniisip. "Are you okay?" tanong nito. Nagtaas ng mukha ang dalaga at tumingin sa binata. Pilit ang ngiti na tumango ito. "I don't think you are. I can see in your eyes that you're not telling the truth. It's my own problem and I want to keep it to myself. Try me." Napilitang magtapat ni Samantha. "It's about Rafael, my boyfriend. Nalaman niya ang ating fake na relasyon at tingin ko ay hindi niya ito nagustuhan. Sinabi niyang hindi muna kami magkikita." Nalungkot din si Jared sa sinabi ng dalaga. "I'm sorry." "It's alright. Alam kong nagsiselos lang siya at gusto kong bigyan siya ng panahong makapag-isip. Tingin ko ay mahal na mahal mo siya." "Yes. Nagkaroon lang ako ng pangarap na makarating dito at makapagtrabaho, kaya hindi ko muna siya pinag-ukulan ng pansin. Kung nakontento na lang siguro ako sa aking kalagayan sa probinsya at sinagot siya, maaaring mag-asawa na kami ngayon." Matagal na napatitig ang binata sa katabi. "You know what? I admire you a lot. Sana maging katulad mo rin si Glyza." Ngumiti lamang si Samantha sa papuri ng binata. Nang sumunod na linggo ay hinatid ng pamilya si Kimboy sa airport para sa gagawin nitong pag-aaral sa Amerika kasama si Olivia. Gusto sanang sumama ni Doña Maria, ngunit sumama ang pakiramdam nito. "Tatawagin ko ang Dr. Lola Maria para matingnan kayo." Nag-aalalang sabi ni Samantha sa nakahigang Donya. "Huwag na iha, walang anuman to. Baka nasobrahan lang ako ng lamig ng air condition kaya nga ayoko nang gumamit yan." Bumahing ang Donya. Inabot ng dalaga ang box ng tissue paper, saka inilapit ang wastebasket na plastic. "Bibigyan ko na lang ho kayo ng gamot sa sipon." Kinuha ni Samantha sa drawer ang gamot. Laging may nakahandang pitsyal ng tubig sa mesa. Nilagyan ng dalaga ng tubig ang baso, saka niya pinainom ng gamot ang Donya. Nang dumating ang tanghalian ay dinalhan na lamang ni Tanya ng pagkain si Lola Maria. "Dumating na ba ang mga naghatid kay Kimboy sa airport?" Tanong ng matanda nang ilapag ng dalaga ang tray sa mesa. "Oho, pero hindi ho kasama si Sir Joseph." "Sige, pumunta ka na sa komedor at sumabay na sa kanila sa pagkain. Bumalik ka na lamang mamaya para kunin ang aking pinagkainan." Lumabas ng silid si Samantha at nagpatuloy sa komedor. Nakita niyang naupo sina Cassie, Jared at Kathy. Naglalagay pa ng pagkain sa mesa sina Alice at Inday. Laging pinupuntahan ni Samantha ang Donya sa silid at sabay silang nagpupunta ng komedor. Kaya nagtaka ang mag-iina nang makitang hindi niya ito kasama. "Nasaan si Lola?" tanong ni Kathy. "Hindi ba siya sasabay sa ating kumain?" Sad naman ni Jared. "Matindi ang kanyang sipon kaya dinalhan ko na lang siya ng pagkain sa kanyang silid," sabi ni Samantha na naupo. "Pwes, kung hindi makakapunta rito sa komedor si Mama para kumain, hindi ka rin dapat na narito," sabi ni Cassie na tiningnan ng masama ang dalaga. "Mama, anong masama kung sumabay siya sa atin kahit wala si Lola? Dati na naman natin siyang nakakasabay." Pagtatanggol ni Jared sa dalaga, pinandilata ni Cassie ang anak. "Huwag kang makialam dito. May karapatan din ako sa pamamahay na to. Nirerespeto ko ang mga desisyon ng iyong lola. Pero kapag nakikita kong inaabuso naman ang kanyang pagbibigay at kabaitan, ay hindi ko na iyon mapapayagan." Napilitang tumayo si Samantha at lumabas ng komedor. Napangiti naman sa kasiyahan si Cassie. Napailing na lamang si Jared at nagsawalang kibo lamang si Kathy. Nagulat ang mga nagsisikain sa kusina nang makita ang dalaga. "Tapos ka na ba agad kumain?" tanong ni Tia Alice. Malungkot na umiling si Samantha at ibinagtapat ang mga sinabi ni Cassie. "Isumbong mo kaya siya kay Donya para malaman niya kung ano ang kanyang mga pinagagagawa." Galit na sabi ng kusinera. "Hindi na, may sakit si Lola Maria at ayokong bigyan siya ng problema," sabi ni Samantha na naupo. "Matindi kasi ang pagsiselos ni Ma'am Cassie sa'yo, kaya naghahanap talaga siya ng pagkakataon para makaganti," sabi ng labandera. "Mabuti na lamang at hindi siya gusto ng Donya bilang manugang. Kung nagkataon ay kawawa tayo rito dahil siguradong ang lahat ng kanyang gusto ang masusunod." Ang sabi ng naging driver ni Sir na naabutan ko nang pumasok ako rito, may gustong pakasalan si Sir na babae sa kanilang probinsya.
Nang magbakasyon ng driver ay sumama ito doon at nakilala ni Sir ang isang magandang babae. Sabi naman ng kusinera, natawag ang pansin ni Alice sa narinig. Hindi ba sila nagkatuluyan? Tanong niya, tumango ang kusinera. Mayroon sigurong hindi magandang nangyari kaya nagkaganoon. Dahil kung nagkataon, baka ang babaeng iyon ang amo natin ngayon. Napatigil sa pagkain si Alice. Naalala niya ang minsang kausapin siya ng Donya at nagtanong ng ilang bagay tungkol kay Beth, ang ina ni Samantha. Naging palaisipan din sa kanya ang pagtatanong ng matanda. Kilala niya ang driver na sinasabi ng kasama. Wala pa siya sa pamilya Del Franco noon. Kababayan niya ang driver at nabatid nga niya nang magbakasyon siya na isinama nito ang kanyang amo para magbakasyon sa kanilang lalawigan. Ngunit wala na siyang nalaman pa. Bumilang pa ng taon bago siya nakapagbakasyong muli sa kanila. May asawa at anak na si Beth na si Samantha noon. Tia Alice, anong nangyayari sa inyo? Bakit bigla kayong tumigil ng pagkain? Tanong ni Samantha. Wala. Parang may naalala lang akong bigla. Sabi ni Alice na ipinagpatuloy na ang pagkain. Hindi na nagtanong pa ang dalaga na nasa isip ay ang kalagayan ng Donya. Bandang hapon ay pinuntahan ni Jerd ang abuela. Naabutan niya ang dalaga na inaayos ang pagkakahiga nito. Kumusta ka na, Lola? Tanong ng binata na humalik sa noo ng lola nito. Mabuti naman. Kumusta na ang pag-aaral mo? Tanong ng matanda. Okay naman, La. Akala ko ba ay papalitan mo ang iyong kurso dahil nahihirapan ka kaamo? Hindi na siguro dahil sayang naman. At isa pa tinutulungan na ako ni Samantha sa aking mga assignments. Sabi ng binata na tumingin sa dalaga. Mabuti kung gayon. Sige po, Lola, nagpunta lang ako rito para tignan kayo dahil nalaman kong may sakit ka raw. Wala na bang dahilan ng pagpunta mo rito? Huwag ka nang mahiya, sabihin mo, iho. Nangingiting sabi ng Donya. Hindi ho ako hihingi ng pera, napagkakasya ko na po ang mga binibigay ni Papa. Kaya lang naman ho ako humihingi noon sa inyo ay dahil sa aking barkada. Pero ngayon ay pag-aaral na ang aking inaasikaso. Gusto kong makatapos agad para makatulong kay Papa sa kanyang negosyo. Ubod ng tamis ang ngiti ng Donya sa sinabi ng apo. Iyan ang pinakamagandang bagay na inaasahan ko sa iyo, apo. Natutuwa ako na marinig iyan. Lumabas na ng silid si Jerd. Salamat at nakakasundo mo na rin sina Jerd at Kathy. Ewan ko lang kay Cassie. Dati silang mayaman at lumaki siyang mapagmataas. Pero bumagsak ang kanyang ugali at iyon ang isang bagay na hindi ko gusto sa kanya. Iniisip ko na baka pinakikitaan kanya ng hindi mabuti sa komedor ngayong hindi mo ako kasama. Maayos naman ho ang pakikitungo niya sa akin. Pagsisinungaling ni Samantha na tumungo. Mabuti kung ganoon dahil hindi ko mapahihintulutan na maltratuhin ka. Nang tulog na ang Donya ay lumabas na si Samantha. Bandang hapon ay nasa azotea uli si Jerd at nag-aaral. Tinutulungan na naman siya ng dalaga sa kanyang mga assignments. Tumayo si Jerd. Sandali, may kukunin lang ako sa aking silid na mga libro. Sabi nito na pumasok na sa loob ng bahay. Dumating si Glyza na nag-iisa. Pagkaraan ay nilapitan nito si Samantha. Nariyan ba si Kathy? Tanong nito na tumingin sa mga gamit ni Jerd sa mesa. Oo, pero natutulog siya. Gusto mo bang ipaalam ko sa kanya na narito ka? Tanong niya na akmang tatayo. Huwag na. Gusto kong samantalahin na tayo lamang ang narito at malaman ang ilang bagay tungkol sa inyo ni Jerd. Nagtatakang napatingin si Samantha sa kaharap. Paano mo ba napaibig si Jerd? Ang alam ko ay hindi sila nakikipaglapit sa mga katulong dahil iyon ay pinagbabawal sa kanila ng kanilang mama. Hindi ako nagawa ng mga bagay na hindi tama para lamang mapansin ng isang lalaki. May nahong sabi ng dalaga na binalikan na ang ginagawa. Maaring type ka nga ni Jerd, pero huwag mong asahan na maging permanente ang inyong relasyon dahil siguradong hindi ka tatanggapin ng kanilang pamilya at saka. Naputol ang pagsasalita ni Glyza nang lumapit si Cassie. Hi, tita, sabi ni Glyza. Nagbeso-beso ang dalawa. Nakita ka na ba ni Jerd? Narito lang siya kanina, saad ni Cassie. Kahit naman ho narito si Jerd ay hindi naman niya ako pinapansin. Mas type pa niyang kasama ang isang katulong kaysa sa akin. At mukhang nagkakagustuhan na sila. Akusasyon ni Glyza na tiningnan si Samantha. Hindi totoo yan.
Tanggi ni Samantha. Wala kaming relasyon ni Jerd. Katulad ni Kathy ay tinutulungan ko lang siya sa kanyang mga assignments. Huwag ka nang magkaila. Ano ang ibig sabihin ng paghahawakan ninyo ng kamay ni Jerd at ang malalagkit ninyong pagtitinginan? Lagi pa kayong sabay pumasok sa eskwela at kapag narito ako ay sinasadya ninyong umalis na dalawa para lalo akong masaktan. Nangiyak-ngiyak na sabi ni Glyza. Nakadama naman ng habag si Cassie para kay Glyza. Kailangang makausap ko si Jerd ngayon din. Sabi nito na mabilis na tumalikod. Hindi na nakatiis si Samantha. Tumayo ito at hinarap si Glyza. Alam mo bang mas lalo mong pinalabo ang posibilidad na magkabalikan kayo ni Jerd? Ang nakikita mo sa aming dalawa ay fake na relasyon. Anong ibig mong sabihin? Alam ni Jerd na may pagtingin ka pa sa kanya. Pinakiusapan niya ako na magkunwari kaming mag-boyfriend para makaganti sa ginawa mong pagbibreak sa kanya. Tumutol ako, pero sinabi niyang 1 linggo lang na kunwari ay magnobyo kami, kaya pumayag na ako. Mahal ka pa rin ni Jerd at sana'y pahalagahan mo yun. May magaganda rin siyang katangian at nababagay siya sa kahit kaninong babae. Sige na. Paalam ng dalaga na tumalikod. Parang itinukod naman si Glyza sa marmol na kanyang kinatatayuan. Nabigla siya sa mga ipinagtapat ni Samantha. Nagsisi siya sa ginawa niyang pagsusumbong sa ina ni Jerd. Iniisip niyang baka hindi siya mapatawad ni Jerd. Ilang sandali pa ay nagising na si Kathy. Pagkatapos ayusin ang sarili, ay nagpunta na siya sa azotea dala ang kanyang mga libro. Nakita niya si Glyza na tahimik na lumuluha. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalala niyang tanong sa kaibigan. Pinahid ni Glyza ang luha at sinabi sa kaibigan ang nangyari. Totoo ang sinabi ni Samantha dahil sinabi rin ito sa akin ni Jerd. Mahal ka ng kapatid ko. At naging napakasakit sa kanya ang ginawa mo. Gusto niyang maranasan mo rin ang sakit na ipinadama mo sa kanya. Hindi makita ni Jerd ang libro sa kanyang silid kaya siya natatagalan. Biglang nabuksan ang pinto at nakita niya ang ina. Nasa azotea si Glyza at may sinabi siya sa akin na hindi ko gusto kaya pinuntahan kita rito. Galit na simula ni Cassie. Tungkol saan, Mama? Inosenteng tanong ni Jerd. Saan pa? Kundi sa ating katulong na si Samantha. Kung hindi ko pa nakausap si Glyza, ay hindi ko pa malalaman na may relasyon na kayo ng babaeng yon. Napabuntong hininga si Jerd sa kanapailing. Mama, haka-haka lang niya yun. May nobyo na si Samantha. At bukod doon parang isang kaibigan o kapatid lang ang turing ko sa kanya. At siya ay ganon din sa akin. Ang totoo, si Glyza ang mahal ko. Napangiti naman si Cassie sa narinig. Ay salamat. Katulad ng pagkakabalikan ni Kimboy at Olivia, ay gusto ko ring magkabalikan kayo ni Glyza. Puntahan mo na siya sa azotea para magkaliwanagan na kayo. Nag-uusap pa sina Kathy at Glyza nang makita nila si Jerd. Nahihiya at hindi makatingin ng diretso si Glyza sa binata. Umupo si Jerd at tiningnan ang ginawang assignment sa kanya ni Samantha. Sumenyas ang mga kamay ni Kathy kay Glyza. Pinalalapit niya ang dalaga sa kapatid para kausapin. Sumunod naman si Glyza. Nilapitan niya ang binata. Jerd, I'm so sorry sa ginawa kong pagsusumbong sa iyong mama. Sinabi na sa akin ni Samantha ang totoo. Gusto mo lang daw na pasakitan ako. Inaamin kong nasaktan nga ako. Ngayon ko nalaman na mahal pala kita. Sana ay mapatawad mo na ako. Sabi niya na nanatiling nakatayo. Tumayo si Jerd at tinitigan ng dalaga. Hindi ko naman gagawin yun kung wala na akong pagmamahal sa'yo. Hindi ko rin gagawin na magsumbong sa iyong mama kung hindi na kita mahal. Bugso ng damdamin na nagyakap sila. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagbitiw sila. Alagaan na ninyo ang inyong relasyon para hindi na maulit ang nangyari. Sabi ni Kathy na lumapit sa kanila. Saktong darating si Samantha. Inilagay ng dalaga sa mesa ang tray na may meriendang 3 ham sandwich at 3 basong juice. Samantha, I want to apologize for what I did. Dapat pala kitang pasalamatan, sabi ni Glyza. Ngumiti lamang ang dalaga saka tumalikod. 2 linggo nang hindi dumadalaw si Rafael. Namimiss na ito ni Samantha. Hindi niya alam kung tuluyan ang nagtampo ang binata. Magkasabay pa rin sila sa pagpasok ni Jerd at tinutulungan pa rin niya ito sa mga assignments. Nang hapong iyon ng linggo ay tapos nang mag-aral ang magkapatid na Jerd at Kathy at kasama nila si Glyza. Parang gusto kong kumain ng pizza, sabi ni Kathy. Me too, sigunde ni Glyza. No problem, ititreat ko kayo.
Sabi naman ni Jerd. Sandali, ibabalik ko lang ang aking mga gamit sa room. Nasa labas na sila nang makita nilang pumasok sa maliit na entrance gate si Rafael. Nakita rin sila ng binata. Abala naman si Samantha sa pag-aaral sa receiving area ng servants' quarter nang marinig niya ang mga katok sa pintuan. Tumayo siya at ito ay binuksan. Tumambad sa kanyang lalaking matagal na niyang gustong makita, na laman ng kanyang isip araw at gabi. Tuloy ka, anyaya niya. Tumuloy naman ang binata. Magkatabi silang naupo. Kumusta na? Tanong ni Rafael. Mabuti naman. Nakita ko ang kotse ni Jerd na lumabas. Kasama niya sina Glyza at ang kanyang kapatid. Nagkabalikan na kasi sina Jerd at Glyza. Good for them. And also for us. Mabilis na sabi ng dalaga. Matagal na nagkatitigan ng magkasintahan. Sorry sa sinabi ko noon. Hindi pala ako dapat nawalan sa iyo ng tiwala. Okay lang. Naiintindihan ko naman na ang iyong pagsiselos ay dala lamang ng iyong pagmamahal. Kinuha ni Rafael ang kamay ng nobya saka ito hinalikan. Mahal na mahal kita, Samantha. Gayon din ako, Rafael. Ikaw lang ang lalaking minahal ko. Buong puso naman na saad ng dalaga. Matuling lumipas ang mga buwan at taon. Magkasunod na nakatapos ng college sina Jerd at Kathy. Nakabalik na rin sina Kimboy at Olivia at idinaos ang kanilang kasal. Niregaluhan sila ng bahay at lupa ni Doña Maria kung saan sila nanirahan. Sumunod na ikinasalay si Kathy. Nag-iisang anak lamang ang naging asawa nito na si Lance, kaya doon sila nanirahan sa bahay ng kanyang mga biyenan. Si Jerd naman ay tumulong sa ama nito sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Patuloy pa rin ang kanilang relasyon ni Glyza. Isang semester na lang at gagraduate na rin sina Samantha at Rafaela. Malakas pa rin ang Donya ngunit hindi na kagaya ng dati. Madalas itong sipunin at laging kasama ni Samantha sa pagpunta sa doktor para magpa-check up. Tuwing ika-5 taon ng pagsapit ng kaarawan ng Donya ay ipinagdiriwang ito. Gayon din ang mangyayari ngayong malapit nang dumating ang ika-75th birthday nito. Katulad ng huli nitong selebrasyon ay sa villa rin gagawin ng pagtitipon. Inaasahan na darating si Arnold, ang panganay nitong anak mula sa Amerika kasama ang pamilya nito. May trangkaso si Samantha ng araw na yun. Halos sunod-sunod ang kanyang puyat sa pag-aaral at kinabukasan ay magtatrabaho pa siya sa villa. Lagi siyang chinecheck ni Kazi. Gusto nito na hindi magbabago ang lahat kahit siya ay nag-aaral. Exempted dito kung natuturuan niya sina Jerd at Kathy. Ngunit tapos na nga ang dalawa kaya wala siyang pahinga. Sinabi naman ng Donya na maaari siyang magpahinga kung kailangan. Pero dahil sa iniiwasan niya ang gulo, sinunod na lamang niya ang gusto ni Kazi. Ano kaya ang mangyayari sa kaarawan ng Doña Maria? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.